temple in the Lord. And verse number 22, sabay-sabay po tayo, ready begin? In whom ye are also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Purihin po ang salita ng Diyos, dahil lahat po. At tayo manalangin, Ama namin Diyos na pagpapalag at hila sa lahat. Patuloy kami po nagpupuri po nagpapasalamat sa kanibagong pagkakataon na pinagkalam niyo po sa buhay po ng bawat isa, na kami po nakapaglaan ng aming pong pag-awit, pagpuri sa inyong pong pangalan, na dalangin po o Diyos na sa pamagitan po ng aming mga tinig, patuloy kayo po yung maluwalhati at may taas. Bless you rin po Lord, ang mga salita po na lumahayag sa umaga pong ito, ng bawat isa, ano po ang aming mga pinagdadaanan, pagsubok, mga karamdaman, mga problema. Makita po namin po Diyos ang inyong pong layunin sa aming mga buhay na nagmumula po sa inyong pong mga salita, na patuloy kami po lumakas tumatag at patuloy bigyan niyo po kami ng kamulungan, na patuloy po Diyos na maunawaan po namin ang gusto pong papatuloy. Kayo po mga takila, bless you rin po Lord, yung mga Sunday School Lord po namin sa kanilang murang edad, mga bata, awa po Diyos, patuloy po sila ma-motivate, makaturuan ng tama, hinggil po sa inyo, at patuloy kami po magsama-sama na paglingkuran ka at itaas ka sa inyong mga buhay. Kayo po mga takila, lagi kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated now. So once again, good morning. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo kung lahat ay muli nagkakita-kita, nagkatipon-tipon para purihin at waladiin ng Diyos sa ating mga buhay. Nagaya po ng ating inawit kanina ng ating choir, ng ating pong duet, na sabi po dyan, to rescue a sinner like me. Could you imagine ang Diyos, ni-rescue niya tayo? Na po, na bagamat tayo makasalanan, inibig tayo ng Panginoon. Na po, kaya nga ang Diyos, ang ginawa niya, ginabot niya tayo eh. Na po, sa pamagitan ng kanyang dugo, inabot tayo, kaya naman sa buhay natin, abutin din natin ang Panginoon. At ang nais ng Diyos, mga kapatid, patuloy natin intindihin ang nais ng Diyos na kapag ang tao nagsisi ng kasalanan, kapag ang tao tinanggap niya si Kristo sa kanyang puso, magkakaroon siya ng tamang connection sa Diyos. Magkakaroon siya ng tamang relasyon sa Panginoon at magkakaroon tayo ng tinatawag na kaligtasan. Ang taong nagsisi, ang taong tumanggap kay Kristo ay magiging tagalangit. Amen? Hindi po dahil sa ating pagsamba, hindi po dahil sa ating mga reliyon, hindi dahil sa ating kabaitan, kung hindi tayo pupunta sa langit, bakit? Kasi tinanggap natin si Kristo sa ating puso. So ngayon, nasabi po sa verse number 19, verse number 19, nasabi dyan mga kapatid, kung tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso, bilang iyong tagapagligtas, nasabi ng Panginoon dito sa verse number 19, hindi ka na ngayon mga strangers. Sa paningin ng Diyos, hindi ka na estanghero, hindi ka na foreigners. Na po, kundi ang sabi ng Panginoon, but fellow citizen with the saints. Ikaw na ay kasamang kasambahay doon sa mga santo, sa mga banal na Diyos, banal na mga sabi natin, mga lingkod ng Panginoon, and of the house of the faith. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, there is an assurance. Once na yung tao pumanggap kay Kristo, magkakaroon ng panibagong buhay, magkakaroon ng buhay ni Kristo, at tayo po magiging tagalangit na. Amen? Kaya sa buhay ng Diyos, sabi ng Panginoon, hindi ka na strangers, hindi ka na foreigners. Nung dati hindi natin alam, nung dati hindi tayo nakakaunawa, pero ngayon nasabi ng Panginoon, kailangan maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. Sabi po sa verse number 20. Masinin niyo po verse number 20. Sabi niya po mga kapatid sa verse number 20, and are built upon the foundation of the apostles and the prophets, and Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Kaya mga kapatid, ito po yung system. Tayong lahat na po pinagkakilala ng Diyos. Dati di man tayo magkakilala, pero ang Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya, nakilala ko po kayo, nabahagian kayo ng salita ng Diyos. So ngayon tayo pinagkatipon. So sabi ng Diyos, mga kapatid, tayo ngayon ay pinagkakaisa ng Diyos. Nga po, kamukha po sa oras nito, bakit tayo nagkatipon? Bakit tayo nandito? Dahil sa Panginoon, amen? So ngayon nasabi ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos kayo, pinagkaisa niya tayo, pinagkatipon tayo bilang isang simbahan. At ang Diyos, mga kapatid, ang pinakapundasyon natin ay ang Panginoong Jesus. Siya yung pinaka-chief cornerstone. Diba sa isang building, dapat nakatayo para maging matibay, dapat nakatayo sa ibabaw ng bato. Nga po, nasabi ng Panginoon, ang bato, kung saan na itayo ang simbahan, si Kristo. Kaya ang pinakapundasyon ng simbahan ay ang Panginoong Jesus. So ngayon mga kapatid, sabi sa verse number 21. Sabi sa verse number 21, in whom all the building filthy frame together, groweth unto an holy temple in the Lord. Kagaya daw ng isang building, mga kapatid, na yung mga pyesa, o sabi natin mga instruments, mga hollow blocks, mga buhangin, mga bakal, no po, yan ay pinagkatugtong-dugtong. No po, at yan ay lumago, nabuo, mga kapatid, bilang isang banal na templo ng Diyos. Para bang tayo?
Nasabi ng Panginoon, iba't ibang klaseng pamilya, iba't ibang klaseng pag-uugali, iba't ibang klaseng pagkakatao. Pero tayo pinagkaisa ng Diyos, pinagkatipon, na po, nagkaroon tayo ng connection, at ang sabi ng Diyos ngayon, tayo po yung templo ng Diyos. Na po, nang gusto ng Panginoon mga kapatid, ang templo ng Panginoon maging banal, holy. Na po, kaya nga dapat bilang mga mananampalataya, tayo po maglinis ng ating buhay. Iwasan yung mga bagay na mali. Yes, hindi tayo perfect. Marami tayong pagkakamali, marami tayong pagkukulang. Pero ang sabi ng Diyos, dapat matuto tayo magbago para sa Panginoon. Sapagkat ang nais ng Diyos, dapat tayo maging banal. So ngayon, sabi po sa verse number 22. Sabi sa verse number 22, na po, in whom you are also builded together for an habitation of God through the Spirit. Kung nga po mga kapatid, tayo na ngayon ay pinagsama ng Diyos. Tayo na ngayon ay pinagkaisa ng Panginoon. Tayo na ngayon mga kapatid na pinagkatagpo-tagpo ng Panginoon sa pamamagitan mga kapatid ng banal na Espiritu. Nga po, kaya nga sabi ko nga mga kapatid, tayo nagkakatipon sa oras nito, hindi dahil nagustuhan lang natin, hindi dahil feel lang natin, nandito tayo, bakit? Kasi pinagkatagpo-tagpo tayo ng Panginoon. Narito tayo para luwalhatiin ang pangalan ng Diyos, amen? Pupurihin natin siya, sasambahin natin siya. Sabi nga ng awitin ng quartet, nais ko na tayo umawit sa Diyos. Diba? Na hanggat tayo mayroong tinig, na hanggat tayo may himig, tayo magbibigay kapurihan sa Panginoon at sasabihin natin, mahal natin ang Diyos. Amen? Mahal niyo po ba ang Panginoon? Isa ng tao, dami niyang minamahal. Iba't ibang klaseng tao. Di ba? Pero ang Diyos nahuhuli. Na po, kaya sabi ng Panginoon, ang dami mo nang minahal. Ang Diyos kaya. Isa pa sa mga minahal natin. Na po, kaya sana mga kapatid, sa buhay natin, patuloy tayo, unawain natin ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ang sabi nga ng ating pag-aaralan mga kapatid, people must have 2 birthdays. Ang tao dapat magkaroon ng 2 birthday. Anong ibig sabihin ng pastor? Isa lang yung birthday ko. Na po, kagaya ko, isa lang ang birthday ko. Physical. Anong birthday ko? October 20. Na po, pero meron pa akong second birthday. Meron akong physical birthday, meron akong spiritual birth. Di ba? Kasi bakit? Kasi tinanggap ko si Diyos sa aking puso. Na po, kaya sabi ng Diyos, dapat huwag ka lang ipinanganak sa laman. Dapat ipinanganak ka rin sa Espiritu. Na po, kaya nga dapat tayo bilang mga mananampalataya, 2 birthday natin. Na po, si Brother Leo, Sister Dayan, no? Kahapon, tinanggap nila pa rin sa kanilang puso. No po, nang dati hindi sila sure, pagkamatay nila saan sila pupunta. Could you imagine? Ganito ang tao eh. Ang tagal niya nagsisimba, ang tagal niya gumagawa ng mga bagay-bagay, pero walang kasiguraduhan. Nga po, bakit walang kasiguraduhan? Kasi nga, hindi inuunawa yung salita ng Diyos. Akala natin, maliligtas tayo ayon sa ating sariling kakayanan. Pero sabi ng Diyos, hindi. Nga po, kaya nakita niyo po yung video, to rescue a sinner like me, may Kristong nagpasan, may Kristong nasaktan, may Kristong nagbata, nga po ng hirap, ng sakit. Bakit? Para mapatamahan yung pag-ibig sa atin. Nga po, sapagkat sa iyong sarili, hindi mo kayang iligtas. Nga po, dahil nga sabi ng kasabihan, mga kapatid, 10 utos lang, bagsak ka na. Sinong gumawa na 10 kautusan? Sinong tumupad? Si Kristo. Nga po, siya nang nagtupad para sa atin. Kasi nga, sa mismo sa atin, hindi natin ito matutupad. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos, inabot niya tayo. Minahal niya tayo. Kaya sabi ng Panginoon, sana magkaroon tayo ng buhay ni Kristo. Now po, people must have 2 birthdays. Now po, people must have 3 homes. Now po, ang tao dapat magkaroon ng 3 bahay. Pastor, isa lang ang bahay ko. Pastor, isa lang, ano yung bahay ko? Upo lang. Now po, pero sabi ng Diyos, ano po yung 3 home? Una, domestic home. Earthly homes. Now po, yung tahanan nyo ngayon, ang tawag po dyan, domestic home. Earthly homes. Pangalawang home natin, eternal home. Yun nga po yung heaven. Nga po, darating yung tayo mamatay. Nga po, at pag tinagap natin sa Diyos sa ating puso, sa langit ang punta natin. Yun ang pangako ng Diyos eh. Nga po, kaya dapat magkaroon tayo ng kasiguraduhan that we have an eternal home. Nga po, in heaven. And the third home is spiritual home. Ano yung spiritual home natin? Church. Nga po, kaya sabi nga mga kapatid, people must have 3 homes. Meron kang tahanan sa inyo, meron kang tahanan sa langit, at meron kang tahanan dito, yung simbahan natin. Na po, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin, bilang mga tao, na po, mananampalataya, nagmamahal sa Panginoon, maunawaan natin ano ba ang kalooban ng Diyos.
Ano ba ang plano ng Panginoon? Lagi ko sinasabi, hindi tayo nilagay ng Diyos dito para magpayaman lang, para mag-aral lang, para maging sikat lang. Kung hindi ng Diyos, nilagay tayo for a purpose. Ako, church is a place to grow. Church is a place, mga kapatid, to be strengthened. Ako, ang simbahan ay lugar para tayo lumago. Kaya nga dapat tayo, meron tayong church. Meron tayong home church. Meron tayong pinaglilingkuran. Ako, na tayo doon nananambahan. Sapagkat sa simbahan, doon natin malalaman ang tama. Doon natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Tama ba? Kung nasa bahay kayo, malalaman, lalakas po ba tayo kung nasa bahay tayo sa Diyos? Mag-grow po ba tayo spiritually? Hindi. Po, sapagkat walang salita ng Diyos doon. Saan may salita ng Diyos? Sa simbahan. Sapagkat may mga mangangaral na nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya po dito mga kapatid, church is a place to grow. Nais ng Diyos, lumago tayo. Gusto na tanda-tanda ko na eh. Alam niyo kung ba sa Panginoon, wala sa edad. Hindi, wala sa edad. Mga kapatid, ang tinitingnan ng Diyos, gaano ka na kalago spiritually. Ako, kasi nga sabi ng Panginoon, maraming nauna, pero nahuli. Meron man nahuli, pero nauna. Anong ibig sabihin? Iba't iba yung ating paglago. Kaya nga nais ng Diyos, dapat lumago tayo spiritually. Ako, kaya sa buhay natin mga kapatid, church is a place to give our time, treasure, and talents. Ako, sa simbahan, dito tayo dapat magbigay. Matutong magbigay. Ako, anong ibibigay natin? Oras. Anong ibibigay natin? Talents natin. Ako, could you imagine si Brother Leo nakaawit dito? Amen? Ako, so ngayon di ba? Naka-barm pa, di ba? Yan ginawa ni Brother Emerson, di ba? Sabi ni Sister Diane, yes, Pastor, di ba? Mahawit ba yan? Mahawit yan, nagpa-practice, no? Kaya sabi ni Brother Leo, Pastor, sa susunod niya si Diane naman nakalagda. Amen! Di ba? Kasi dapat tayo lahat matutong kumanta. Alam niyo po ba sa langit, katahan lahat doon. Amen? Kasi pupurihin natin ang Panginoon eh. Eh paano kung dito sa lupa, hindi ka pa kumakanta, wala kang practice? Ano sasabihin ng Panginoon? Awitin mo nga ako? Ako ay may lobo. Ako ay may lobo. Di ba? Hindi pa purin para sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Wala kang alam na awitin para sa akin, ang sabi ng Diyos. Di ba? Kaya dapat matuto tayo kumaawin. Give our talents, give our treasures. Mga bagay na meron tayo, dapat willing tayo magpagamit para sa Diyos. Yun ang kailangan natin. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, pasalamat tayo, may simbahan. Amen? Nagpapasalamat po ba kayo, may simbahan. Ang pangalan ng simbahan na pinupuntahan natin ay Good Shepherd San Manuel, Christian Bible Baptist Church. Bakit Good Shepherd ang pangalan ng church natin? Kasi sino po yung Good Shepherd? Ang Diyos. Diba? Siya Good Shepherd, siya yung dakilang pastol. Sa Tagalog po, dakilang pastol. Nasabi doon sa John chapter 10 and verse number 10, I am the Good Shepherd, sabi ni Kristo. Diba? Na nagpapastol sa buhay ng bawat isa. Kaya yun ang ating simbahan. Nagpapasalamat po ba kayo? May pastor kayo? Amen. Alam niyo ba may mga simbahan walang pastor? Alam niyo ba kapag simbahan walang pastor, magulo? Tama ba? Kasi lahat gusto nila silang nagsasalita. Kaya nga Diyos, nagtatatag siya ng isang tinatawag na pastor, para manguna. Pastor na nagtuturo ng tama, amen? Alam niyo ba, hindi lahat ng pastor ay nagtuturo ng tama. Diba? Kaya pasalamat tayo kapag yung pastor natin, tinuturo ang kasalanan. Na bawal ang kasalanan. Tinuturo ang, diba? Pure word of God. Kaya pasalamat tayo, may pastor tayo. Ngayon mga kapatid, sa buhay natin, tingnan natin ang ating sarili. Nasabi ng Diyos, bilang isang mananampalataya, bilang isang, sabi natin, nakaunawa, ang nais ng Diyos, huwag ka lang basta dumadalo. Kung hindi dapat someday, maging member ka. Pag sinabi natin member, part of the church. Pag sinabi natin member, mga kapatid, kasama bilang isang tahanan ng Diyos. Kaya nga kami nagagalak mga kapatid sa bawat isa na amin kayo nakilala. Pero sabi ng Diyos, sana magsama tayo patuloy para sa Panginoon. Amen? Yun ang nais ng Diyos eh. Yung magsasama tayo para sa Diyos. Bakit? Kasi yung malisipikig, hindi natin kaya mag-isa. Di ba? Alam niyo ba yung buhay na mag-isa? Nandun ka lang sa sulok, walang nangungumusta sa'yo, walang nag-pray sa'yo. Di ba? Walang nagpapalo, walang kang kwentuhan. Mahirap yun. Pero nung simula nagkakilala tayo, di ba may pastor na nanggugulo sa inyo?
May pastor na namumulabog sa inyo, pumupunta, di ba? Magchat-chat kay Nanay Julie, may sakit, Nay, punta kami. Di ba? Ay, pumunta sila, pastor, punta tayo doon. Di ba, kay Nanay Jackie. Di ba? Opo, salamat tayo. Kasi bakit? Opo, yung bang magkaroon lang tayo ng tinatawag na karamay. Amen? Opo, sa buhay natin tayong lahat magkakaramay. Opo, kasi bakit? Maraming magugulo. Maraming mga kabiguan ng buhay. Opo, kaya sana sa buhay natin, Sir Josie, keep on lang kayo. Amen? Keep on lang kayo. Kapasalamat pa kayo, nakilala niyo ako. Di ba? Kaya dapat patuloy tayo magsama para sa Diyos. Could you imagine yung mga bata dyan? Dati hindi naman namin kakilala, pero ngayon tinutukan sila. For what purpose? Para sila yung lumago na may takot sa Panginoon. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, ibig sabihin, may plano ang Diyos. Hindi aksidente, nagkakilala lang tayo. Hindi aksidente, mga kapatid, na nag-cross ang ating landas. Kung hindi may kalooban ng Panginoon sa atin, nang sabi ng Panginoon, eto ang makakasama mo. Di ba? Hindi lang yan basta dumadaan. Alam niyo ba, sa buhay natin, maraming mga dumadaan. Tama ba? Marami tayo nakikilala. Kaso minsan, dumadaan lang sila. Hindi sila nananatiling kasama mo. Tama ba? Naintindihan niyo po ba yun? Tapos, so sabi ng Panginoon, tayo po'y pinapadaan sa bawat isa sapagkat ang nais sa Diyos, darating yung time, tayo ay magkakasama. Tayo ay sabihin natin, ipagkakaisa ng Panginoon para mas lalo pa tayong makapaglingkod na po na may kaayusan. So ngayon nasabi ng Diyos, sa mga nagsisimba, hindi lahat totoo. Tama ko ba? Hindi lang totoo. Sa mga naglilingkod, hindi lang totoo. Kasi bakit? Kasi hindi natin nababasa yung kaisipan natin eh. Yung puso natin, ang Diyos lang ang nakakaalam. So ngayon nasabi ng Diyos, kailangan ang ating sarili, patunayan natin sa Diyos. Di ba? Kung tayo ba ay totoo. Kasi sometimes sa buhay natin, baka nahiya lang tayo. Baka, di ba? Yun nga, gusto lang natin, ay, para makita ako ng pastor, mag-church nga ako. Di ba, Patricia? Dapat hindi ka na, di ba? Yung wag mo lang sasabihin, ay, baka namimiss nila na ako. Di ba? Yes, namimiss ka na namin, pero mas lalo ka namimiss na Diyos. Amen? Kaya dapat lagi, mga kapatid, yung motivation natin lahat, dapat para sa Panginoon. Aawit ako para sa Diyos. Di ba? Pupunta ako sa simbahan para sa Panginoon. Ibibigay ko yung aking magandang pananamit. Isusuot ko na magiging maayos ang aking sa harapan ng Diyos. Why? Kasi para sa Panginoon. Di ba? Gusto natin na mapasaya natin ng Diyos. Amen? Anong gusto yung mapasaya? Tao? Pwede ibigay ng tao, limitado lang. Ano po kaya nga lagi yung sinasabi, dapat kunin natin, mapasaya natin ang Diyos. Di ba? Bagaman sa buhay natin, sabi ko nga, hindi man tayo karapat-dapat, hindi man tayo kaibig-ibig, pero minamahal tayo ng Panginoon. So sabi ko ng ating pinag-aralan ng kapatid, ano ka sa simbahan? What are you in the church? Di ba? Basta ka lang ba dumadaan? Passers-by ka lang ba? O isa ka sa mga pwedeng manatili? Isa ka pwede sa mga maging kaantapay? Na po, ay sabi dito mga kapatid, yung mga passers-by, mga kapatid, lagi lang sila doon sa sideline. Di ba? Yung bang maraming mga tao, maraming mga mananampalataya, minsan, nandun na sila sa tabi, nagmamasid. Di ba? Anong pinagmamasid nila? Anong pinagmamasid nila, mga kapatid? Bakit sila nandun sa tabi? Naghahanap sila ng ano? Kapintasan. Nang sabi ng Diyos, mga kapatid, yun, yung mga tao hindi magtatagal. Na po, pero alam nyo ba mga kapatid, yung ba talagang nandun sila yung mananatili? Ito yung mga tinutuloy nila kanila sarili na talagang miyembro, parte ng church. Di ba? Kaya ano yung may isip sila mga kapatid? Involved sila sa ministry. Na po, yung bang gusto nila, kasama sila. Gusto nila, kabilang sila. Na po, every time na may program, every time na may paglilingkod, sabi nila, ay kasama ko kami dyan. Di ba napakaganda yung lahat tayo kasama? Amen? Yung ituloy natin yung sarili natin na hindi tayo bisita. Ituloy natin yung ating sarili na, ay, kasama ako dyan, party ako dyan. Di ba? Nilagay ako ng Panginoon dito. Di ba? Ang dami ko pwedeng puntahan, pero bakit dito ako dinala ng Diyos? Tama ba? Anong ibig sabihin? May plano ang Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin, huwag lang tayong bastang taga-consume. Di ba? May mga tao, taga-consume lang. Anong ibig sabihin? Taga-kain lang. Di ba? Taga-puno lang ng tiyan. Nga po, kung hindi dapat sa buhay natin, mga kapatid, kung totoo tayo sa Panginoon, be a contributor. Di ba? Nagbibigay.
ang totoong miyembro, ang totoong naglilingkod sa Diyos, may heart transformation. Anong ibig sabihin? Na bago yung puso. Na po, nakaunawa eh. Na po, nakita yung tama, nakita yung kanya sarili na marami pala siyang pagkukulang, marami pala akong dapat ayusin. Kaya ang gagawin niya mga kapatid, magkakaroon ng pagbabago ng puso. Lagi po sinasabi, ang unang pagbabago, wala po sa labas, sa puso. Kaya nga ano lagi sinasabi sa inyo, ang first step para mapalapit ka sa Diyos, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Sapagkat kapag si Kristo nasa puso mo, magkakaroon ka ng buhay ni Kristo. Nga po, lalago ang iyong buhay. Papapansin mo na mali pala ito, kailangan ko palang iwasan ito, kailangan pala akong magbago. Hindi pala perfecto ang ating buhay. Hindi lahat pala ng gusto ko ginagawa ko. Dapat tinitingnan ko ano ba yung gusto ng Diyos. Di ba? Hindi lahat napil kong masaya ako. Di ba? Gagawin ko bakit? Kasi baka ang Diyos hindi masaya sa ginagawa ko. No po? Kaya anong nangyari mga kapatid? Ang totoong naglilingkod sa Diyos, may heart transformation. May pagbabago ang kanyang puso. No po? Kaya lang yung sinasabi mga kapatid, ano ka? Pastor, spike ka lang sa church. Dumadaan ka lang. O isa ka sa pwedeng manatili na maging katabay, maglingkod para sa Panginoon. Alam niyo ba, sabi ng Panginoon mga kapatid, sabi ko nga kanina, huwag ka lang basta spectator. Huwag ka lang basta audience. Di po ba ang audience minsan pumapalakpak? Di ba ang audience minsan nagbubu? Tama ba yung audience? Ganun eh. Minsan yung audience mga kapatid, nagbabato din yan, nagbabato. Tama? Kapag hindi siya na-entertain ng maayos, ganyan ang audience eh. Kasi bakit? Spectator lang, nanonood lang, na po, nagbabantay lang, naghihintay kung ano ang next move. Na po, kaya minsan mapapasaya mo, minsan, may sasabihin na hindi maganda, minsan magpapato. Na po, so sabi ng Diyos, dapat hindi tayo maging gano'n. Don't be an spectator in this church. Involve yourselves in the ministry. Ano pong ibig sabihin ng ministry? Ang ministry, gagawa ka para sa Diyos. Not ministry. Amen? Yung iba kasi ministry. Di ba? Yung ministry, kikilos ang tao dahil sa pera. Di ba? Sige, magiging choir member ako. Magkano po ba sa audience, pastor? Di ba? Aawit ka na sa Diyos, ang gusto mo, ibayad. Would you imagine? Bakit? Hindi naman tayo joke box, di ba? Alam niyo ba yung joke box? Di ba? Kapag siya alam yung joke box, yung pag nag-uhulog ka ng pera, tutunog. Pag hindi ka umuhulog ng pera, hindi tutunog. Di ba? Ganun ba tayo mga kapatid? Sa harapan ng Diyos. Pinukulit mga kapatid, we are not ministry. We are ministry servants. Pag sinabi natin ministry, gagawin natin yan para sa Diyos. Hindi tayo naghihintay ng kapalit. Amen? Tayo hintay kapalit. Damo kasi Brother Agi, nagsundo siya. Pastor, sige ako magsusundo. Ako driver. Pastor, magkaling monthly ko. Di ba? Kasi nga, di ba sabi ko nga kanina yung church, lugar kung saan pwede natin ibigay yung talent natin, talents. Di ba? May binibigay ang Diyos. Si Brother Emerson ito, siya yung nanahinga. Na po, inayos niya. Na po, ano sasabihin niya? Pastor, sige, tatayin mo yan. Magkano bayan? Di ba? Hindi. Bakit? Kasi nabinigyan siya ng talento ng Diyos na dapat willing tayong ipagamit kung ano yung kakailan natin para sa Diyos. Na po, kaya sa buhay natin mga kapatid, involve ourselves. Be contributor, not a consumer. Diba? Hindi lang tayo taga-balot. Diba? Kapag may mga event, hindi tayo taga-sharon. Diba? Nasabi, Ning, Sharon Cuneta, balutin mo. Diba? Hindi ka Regine Velasquez, sasabihin mo, dadalhin ko to sa ating palasyo. Diba? Diba? Dapat hindi. Dapat sa buhay natin tayo yung magdadala. Tayo maghahanda. Tayo mag-prepare for one reason. Kasi bakit? Kasi kabilang ako sa gawain ng Diyos. Amen? Kabilang tayo. No, kaya sabi ng Panginoon, be a contributor. Have a sacrificial. Diba? Yung matuto tayo magsakripisyo. Matuto tayo magbata. No, sa ibang bagay, ang galing-galing natin magsakripisyo. No, sa kaibigan natin, sige, hihingi ng tulong, sige, magsasakripisyo ka. Kahit napagod ka, sige, tutulong ka. Diba? Ibibigay mo yung best mo, magsasacrifice ka. Tatako lang yun eh. How about sa Diyos? Can we give something to help a sacrificial for God? Diba?
Yung ba magkakaroon ng sakripisyo para sa Diyos? Ang paglilingkod, hindi naman araw-araw, amen? Every Sunday lang. Ano tawag doon? Ibigay na natin sa Diyos. Huwag na natin ipagkait ang araw ng linggo. Ibigay na natin. Hindi nga buong araw eh. Ilang oras lang. Tama po ba? Ilang oras lang, tapos pinagkakait pa lang natin. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, have a sacrificial. Ano ba mga kapatid? Be committed. Pag sinabi natin committed, mga kapatid, yung bang talagang dedicated ka. Ang ibig sabihin ng committed, totoo ka. Di ba? Yung bang minsan, di ba tayo nangangako sa Diyos? Tapos sabihin natin, ay, maglilingkod na po ako. So ngayon, nasabi ng Diyos, tatandahin niyo ng Panginoon niya. So ngayon, dapat doon sa sinabi mo, maging committed ka. Anong gagawin mo? Pilitin mong gagawin. Di ba? Bakit? Kasi nangako ka sa Panginoon. Hindi ka nangako sa tao. Napakalalim po yung pagpapastor. Ang pagpapastor, mahirap. Papastorin mo ang tao. Ang tao lang kapatid, minsan nanunuwag. Masaya yan kapag nagbibigay mo yung ano niya, gusto niya. Pero kapag tinuruan mo ng tama, sinaway mo na siya sa mga bagay na hindi maganda sa kanyang buhay, minsan ayaw ng tao. Di ba? Kaya inuulit ko mga kapatid, alam niyo ba, magpapastor, mahirap. Di ba? Pag una, kakilala mo. Sa susunod, pag ayaw niya na yung naririnig niya, hindi ka nakakilala. Di ba? So, napakasakit naman. No po? Pero bakit kami nagpapatuloy? Bakit patuloy ako kumatayo? Why? Kasi committed ako sa Diyos. Di ba? May pangako ako sa Panginoon na ang aking buhay gagamitin ko para sa kanyang kaluwalhatian. Na po sapagkat hindi lang kami naglilingkod sa tao, naglilingkod kami sa Diyos. Kaya bagamat ang tao may sasabihin sa amin, bagamat ang tao di man kami magustuhan, pero ang kailangan namin gawin dahil committed kami sa Diyos, magpapatuloy kami maglilingkod sa Diyos. Di ba? Ang tanong mga kapatid, kayo po kaya? Hindi pa kaya natin sabihin, Lord, committed din ako. Di ba? Kahit mahirap, kahit may pinagdadaanan ako, kahit maraming babawal sa akin, kahit maraming pipigil sa akin, pero dahil dito ko nasumpungan ang katotohanan, dito ko nasumpungan ang tama, magpapatuloy ako maglilingkod sa iyo. Di ba? That's the word committed. Commitment. Di ba? Para sa mag-asawa, di ba may commitment? Anong commitment? Till death do us part. Di ba? Hanggang kamatayan. Di ba? Mamahalin kita, kamatayan lang pwede magpakiwalay sa akin. That is the word commitment. Ganun din dapat sa Diyos. Yung pag dapat yung bagay na mga pinangako natin sa Panginoon, pilitin natin na gawin. Di ba maraming tukso? Maraming pipigil sa atin. Pero sabi ng Diyos, mga kapatid, ang totoong naglilingkod sa Panginoon, committed sila. Ano ba mga kapatid? Sabi niya dito, sa ating pinag-aaralan, kailangan natin ng simbahan. Kailangan natin ng pastor. Hindi ka pwedeng lalakas sa iyong sarili lang. Alam niyo po ba, hindi ka pwedeng lumakas ayon sa iyong sarili lang. Kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng karamay. Kailangan mo ng kapamilya. Sa pagkakasabi ng Diyos, mga kapatid, magiging malakas ka kung may kasama ka. Alam naman natin, mga kapatid, kapag nag-iisa, mahirap. Agad-agad, may iano ka ng hangin. Yung ulan, pwede kang, di ba, ialog. Kasi bakit? Nag-iisa ka lang. Ano yung mga ulan na yan? Ano yung mga bagyo na yan? Mga problema, mga pagsubok. Na minsan pilit tayo tinutumba. Pilit tayo gustong pagapangin. Pero alam niyo po, sabi ng Diyos, kapag may simbahan ka, inuulit ko. Kapag may kapamilya ka, may ka-sister ka, may ka-brother ka, may pastor ka, magiging malakas ka bago. Kasi mararamdaman mo, hindi ka pala nag-iisa. Di ba? Nararamdaman niyo po ba, hindi kayo nag-iisa? Kasi bakit? May pastor kayo eh. Di ba? Minsan, may nag-chat, pastor, mag-pray po yung ganito. May sakit po kasi. Di ba? Pag sinabi niyo yun, ipag-pray namin kayo. Amen? Could you imagine? Kasi nga, hindi namin malalaman, hindi niyo sasabihin. Kaya kailangan, minsan sinasabi natin. Kaya sa buhay natin mga kapatid, hindi pwede na ikaw ay maging malakas na wala kang simbahan. Para bang sa isang sundalo. Di ba? Hindi ka pwedeng maging sundalo kung hindi ka kasama sa army. Pumasok ng army. Hindi ka pwedeng maging estudyante kung hindi ka pumapasok sa school. Yung mga ganun eh. Meron ka kailangan puntahan. Kaya nasabi ng Panginoon, gusto mo lumakas, gusto mo tumatag, gusto mo sabihin natin makatayo, eto na ang simbahan para sa iyo. Maglingkod ka na may katapatan.
makinig ka ng salita ng Diyos. Na po, ano pa mga kapatid? Reasons why I commit myself to the church. Anong mga dahilan bakit ko kailangan commit yung aking sarili sa Panginoon, sa simbahan? Why? It is biblical. Biblical po. Ano ba mga kapatid? Ephesians chapter 5 and verse number 25. Nasis, pagimpas mo ha. Ephesians chapter 5 verse number 25. Christ is committed to the church. Alam niyo ba ang Panginoong Jesus? Committed siya sa simbahan niya. Bakit? Dahil mahal niya ang simbahan. Sabi niya dyan, husband, love your wives, even as Christ also loved the church, and He gave Himself for it. Napo, ito yung instruction ng Diyos eh. Ang asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Kagaya ni Kristo, na minahal niya ang simbahan, at binigay niya ang kanyang sarili para sa simbahan. Napo, ano gusto kong i-emphasize dito mga kapatid? Jesus loves the church. Bakit tinatag ng Diyos ang simbahan? Para nga tayo lumakas. Para nga tayo tumatag. Para nga makita mo, di ka nag-iisa. Kaya nga sabi ng Diyos, it is biblical that you must also commit yourselves to the church. Na po, magpatuloy ka lang sa iyong paglilingkod. Ano ba mga kapatid? Na po, it is beneficial. Kapag tayo nagsisimba, benepisyo to para sa atin. Eh ba? Pag tayo naglilingkod sa Panginoon, may kapakinabangan para sa atin. Kasi nga, mararamdaman mo na may pag-asa pa. Mararamdaman mo, mga kapatid, na sa buhay mo, na hindi pa pala huli ang lahat. Minsan nakala natin, Pastor, para bang yung buhay ko, parang pinagbagsakan ng langit at lupa, para bang wala ng pagbabago, ang hirap, gagawin ko to, ang tao, ang dami niya sasabihin, gagawin ko to, meron naman sinasabi. Ano kaya gagawin ko, Pastor? Kung wala naman akong gagawin, marami rin sila sasabihin. Tama ba ganyan ang tao eh? Pero sabi ng Diyos, mga kapatid, kaya nga, ikaw, kailangan mong simbahan para patuloy kang maliwanagan sa salita ng Diyos. Anong ibig sabihin? May benepisyo. Di ba? Ang pagpunta mo ng simbahan, ang pagdalo mo. No po? Kaya nga sabi niya dito mga kapatid, dahil may benepisyo sa simbahan, ang tanong ng Diyos, ano ka sa church? Pagpapala o kabigatan? Di ba? Para bang sa pamilya. Di ba? Ano ka sa pamilya? Blessing ka ba o burden? Di ba? Para bang sa estudyante. Di ba? Bilang isang estudyante, ano ka? Di ba? Nakakatulog o di ba? Nakakasila. Ano po? Kaya sabi niyo dito mga kapatid, kung blessing ka, dapat you are willing to give. Di ba? Willing tayo magbigay. Kung burden ka, backfighter ka. Di ba? Lumalaban kang patalikod. Kaya nga, backfighter. Nagsasalita ka ng laban. No po, sa kapwa natin. Nang sabi ng Diyos, don't be a burden, don't be a backfighter. Diba? Be a blessing. Willing to give. What we are willing to give, we give our time, talents, and treasures. Yun nga yung sinasabi ko, dapat willing tayong ibigay. Yung mga bagay na meron tayo, oras. Pamukaya sa pamilya natin. Dapat bigyan natin ng oras sa pamilya natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, buhay yung magulang mo. Diba? Kailan mo sila pupuntahan kapag wala na ba sila? Alalahanin sila kapag wala na sila? Kailan mo sila bibigyan? Pag hindi na makakain? Diba? Habang kayo makain nila, ibigay mo. Bilan mo ng putas. Pagkita mo na pagmamahal kasi ka, blessing. Ang gusto natin, don't be a burden, be a blessing. Because sometimes, walang perfectong magulang. Hindi perfectong nanay, hindi perfectong tatay. But being children, bilang isang anak, being a son, being a daughter, mga kapatid, dapat mo pa rin silang mahalin. Be a blessing to your family. Diba? You must be willing to give your time, talents, and treasures. Why? Alam niyo ba ang buhay? Hindi mo kahaba. May lang. May lang. Minsan nga mga kapatid, ako, yung tatay ko namatay na. Iniisip ko, what if kaya yung tatay ko buhay pa? Diba? Siguro dahil ko pwede maibigay sa kanya. Kasi dati, wala pa akong tunay na eh. Diba? Hindi ko siya mabigyan. Kaya nawala ako ng chance na ibigay yung mga bagay na ito. Diba? Kaya nga mga kapatid, tayo nag-aasam na sana buhay pa sila. Kaya ngayon, kayo mga buhay pa yung mga kasama ninyo, mga mamahal nyo sa buhay. Diba? Be a blessing, don't be a burden. Diba? Cooperate. No po, hindi yung wala kang kooperasyon sa pamilya, sa simbahan. Diba? Don't be a backfighter in the church. Don't be, mga kapatid, not cooperative. Dapat nagkikipag-cooperate ka. Ano ba, mga kapatid? Huwag tayong magkakaroon ng tinatawag na walang pansinan. Diba sa simbahan? Kung siyempre yung pumunta ka sa simbahan, wala kang kakilala.
lalabas ka, wala kang kilala. Diba? Pumasok pang walang pumansin sa'yo. Diba? Di ba napaganda yung nagpapansinan? Amen? Diba? Lala na kung nagpapansitan pa. Diba? Yung pansin ni Nanay Julie. Diba? Nagpapansinan na tayo, nagpupumustahan na. Kaya napakaganda sa church natin, di ba? Pagpasok pa lang, nagsishake hands na. Amen? Anong ibig sabihin? Inaabot na natin ang bawat isa. Yun ang nais ng Diyos. Pansinan tayo. Magkaroon tayo ng fellowship. Magkaroon tayo ng banding. Magkaroon tayo ng kwentuhan. Paano lalalim yung ating pagsasama kung hindi tayo nagsasalita sa bawat isa? Pwede ba lumalim ang ating pagsasama kung hindi tayo nagpapansinan? Diba hindi? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, pagkapas tumakas ka, tumatag ka, magpansinan kayo. Diba? Magkwentuhan tayo. Nga po, sa buhay natin. No? Hindi namin kayo imamarites. Amen? No? Si Pastor, mahirap na magsalita. Baka marites pa ako. Diba? So, dapat po tayo doon, no? Kaya masabi ko sa inyo, don't be a backfighter. Nga po, kaya sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, be a blessing, not a burden. Amen? Sana pagpapala tayo, blessing tayo sa kapwa natin. Hindi tayo mabigat. Diba? Dapat tagaanan tayo. Hindi tayo yung nagpapalubog sa unoy. No po, dapat tagaanan tayo. Kaya nga sabi ng ating pinag-aaralan, mga kapatid, this is where we belong. Sa simbahan. No po, sabi nga ng ating pinag-aaralan, mga kapatid, ang daming tao, pero isa ka sa pinili ng Diyos. Isa ka sa dinala ng Panginoon. Bakit? Kasi alam ng Diyos, hindi ka lang basta dadaan. Magkikisama. Amen? Hindi ka lang passers-by. Hindi ka lang dadaan sa harapan kung hindi papasok ka. Di ba? Di ba sabi, kamukha dito, marami dumadaan dyan, dumadaan lang, pinitingin lang. Isa nga, meron pa, mag-iikot, magpamasid eh. Tingin-tingin lang eh. Di ba? Ganyan ang tao eh. Di ba? Pero naman sa buhay natin mga kapatid, tayo talaga ay pumasok. Kasi nga sabi ng Panginoon, kapag hindi ka nakapasok, hindi ka maliligtas. Anong ibig sabihin na mga kapatid? Kapag hindi mo pinapasok si Kristo sa puso mo, di ba nga hayaan mo ang Panginoon kikilos? Hayaan mo ang Panginoon, Lord, ikaw yung mamuna sa pamilya mo. Ikaw ang maging sentro. Hindi pera. Hindi galing. Di ba? Kaya nga, ang simbahan mga kapatid ay napakaganda sa buhay natin. Kaya nung sabi ng ating pinag-aralan, mahalin natin ang simbahan sapagkat ang simbahan minahal ng Panginoon. Kaya alam niyo po ba, ako po bilang pastor, ano pong aking adikain, ang bawat isa, maglingkod na may hatapan. Ibigay yung dapat para sa Diyos. Diba? Sabi nga ng quotation, mga kapatid, the Lord deserves my best. Amen? Deserve ng Diyos yung best. Kasi bakit? King of Kings siya, Lord of Lords. Yan ang gagawin ko, magpa-practice ako, bibigay ko yung aking best. Diba? Talagang yung sarili ko ilalagay ko. Diba? Yung puso ko ilalagay ko sa Diyos. Bakit? Because the Lord deserves my best. Diba? Sabi ko nga po sa inyo, bakit tayo nagpapatuloy in spite of a lot of problems, trials in life? Why? Kasi nga pumigil tayo sa Diyos. Gusto natin someday, papalakpakan tayo ng Panginoon. Amen? Alam niyo ba ang aking pinakanaisin sa buhay ko? Not materially. Kung hindi darating yung sasabihin ng Diyos sa akin, papalakpakan ako kagad. Kasi ginawa mo yung best mo para sa akin. Naglingkod ka na may katapatan. Diba? Pagamat sabihin natin, maraming taong umalis, maraming taong umayaw, pero nagpatuloy ka. Bakit? Kasi tinayuan mo yung aking salita. Diba? Alam niyo kung kapag tinayuan mo yung salita ng Diyos, maraming aayaw sa iyo. Diba? Kasi pagbabawalan mo sila yung ano ng Diyos. Na po? Pero ang tanong mga kapatid, magkikipag-compromise ka ba? Dahil sa gusto lang nila. Ng Diyos naman ay ayaw naman ng Diyos. Kaya nasabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, ipagpatuloy mo lang. Ang iyong paglilingkod. Be a blessing in this church. Don't be a burden. Don't just be a passers-by. Na po, kung hindi dapat mag-iisa ka. Ako po ay natutuwa sapagkat tinawag ako ng Diyos. Kahit na mahirap, magpapatuloy ako. Bakit? Kasi gusto kong maglingkod ako sa Diyos. Sana ganun din po kayo. Bahagi kayo na simbahan na ito. Bakit? Kasi ito ang nais ng Diyos. Tignan natin anong pwede natin ibigay. Tignan natin anong pwede natin gawin. Tignan natin anong pwede natin maging iyampang, contributor sa gawain. For one reason, hindi para magmayaman, hindi para magmalaki, hindi para sa anumang bagay, kung hindi para purihin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Yun po ang nais ng Diyos.
Kaya panalangin ko, sana keep on lang tayo. Na po, sabi nga ng Panginoon, binigay ng Diyos ang kanyang buhay, alang-alang sa church. Kaya alam mo ba yung church, mahalaga sa akin ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, let us be united. Psalms 133 verse 1, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Diba nga, sabi ko nga po, what's the spelling of unity? You and I, thank you. Diba? You and I, thank you. Unity. Diba? Ibig sabihin, pinagkatagpo tayo ng Panginoon, napapasalamat tayo, at tayong patuloy na magkakaisa. Kaya sa umaga pong ito, yan po ang mensahe ng Panginoon na gusto yung pabatid sa buhay po ng bawat isa. Tayong lahat ito ngayon, isa sa labis. Sige po, let's bow our head, close our eyes. This morning, tayo po'y magninilay. Tanong ng Diyos sa umaga po ito, ano ang nasa isipan mo? Sa tingin mo ba nagkamali ka na pupunta dito? Na nagsimba ka, bigay ka ng oras? Nang sabi ng Panginoon, sana sa buhay natin, maunawaan natin ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Panginoon? Sa buhay natin, bilang tao, dami natin gusto. Gustong puntahin, gustong magkaroon, gusto na magpapasaya sa ating sarili. Pero ang tanong ng Diyos, naisip na kaya natin kung ano yung gusto ng Diyos sa atin? Nang sabi ng Panginoon, bakit hindi mo tignan ang iyong buhay? Ikaw ay patuloy na nabubuhay sa mundong ito, bagamat mahirap, maraming kabigatan, maraming mga problema, pero still ang Diyos, binibigyan ka pa ng buhay lakas. Sapagkat sabi ng Panginoon, may plano siya. May plano siya para ikaw ay maabutan ng kanyang salita. May plano ng Panginoon na para ikaw ay makapaglingkod na may katapatan. Kaya sabi ng Panginoon, eto, ang Good Shepherd si Manuel, simbahan para sa iyo. May pastor dyan na nangangaral ng katotohanan. Kaya sabi ng Diyos, sana maging bahagi ka dyan. Maglingkod ka na may katapatan. Na bagamat ang buhay natin, maraming kabiguan, maraming karumihan, pero sa Panginoon, pwede kang baguhin. Pwede kang gamitin. Kaya sabi ng Diyos, hayaan mo lang ako na kumilos sa iyong buhay. Lagi kang humingi ng patnubay ng Diyos. Pwede kaya natin sabihin sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako na maging blessing ako sa church na ito. Sino magsasabi niya, bakit hindi mo ilapit yung sarili, Lord? Sana maging blessing ako sa church na ito. Hindi ako maging pabigat. Lord, sana maging contributor ako. Huwag lang akong spectator na nandun lang sa gilid, nagmamasim. Lord, sana talagang matuto ako magbigay ng aking oras, ng aking talento, ng aking abilidad, ng mga bagay-bagay na meron ako. Nasabi ng Diyos, huwag mong ipagdamot yung mga bagay na meron ka. Sapagkat na bagay na meron ka, galing din sa Diyos yan. Kaya sabi ng Diyos, gusto mo pa na mas maraming pagpapala, matuto kang magtiwala sa Diyos. Matuto ka lumapit sa Kanya. Matuto ka na gumawa ng mga bagay-bagay na magbibigay kasiyahan sa Panginoon sa buhay mo. So, umaga pong ito, lapit nyo inyong mga sarili. Alam ko po, meron kayong mga problema, pinagdadaanan, mga karamdaman, mga pagsubok. Ilapit natin sa Diyos. Ang Diyos na maging liwanag, ang Diyos na maging pag-asa. Ang Diyos na gumising sa atin sa mga natutulog natin mga pananampalataya. Na ang Diyos ang patuloy na maging sentro ng ating buhay. Salamat tayo, may church. Salamat tayo, may pastor. Kaya continue. Patuloy ka na maglingkod, na may pagkakaisa, tutulong, at magiging kaakibat ng gawain ng Panginoon dito sa ating lugar. Tayo may magpatuloy sa ating pananalangin. Ama namin Diyos, na tila sa lahat. Kami po, O Diyos, ay nagpupurin kung nagpapasalamat. Sa panibagong pagkakataon, panibagong umaga,
na minsan pa kami po'y nakakapagiling na inyong pong salita. Opo Lord, bilang isang mananampalataya, kailangan po namin ng simbahan. Kailangan po namin ng pastor na nangangaral sa amin. Kailangan po namin ng mga kasama namin, mga miyembro, mga kapatira. Nang sa ganun, Lord, maramdaman po namin hindi kami nag-iisa. Sapagkat andyan po ang aming kaaway para kami itumba. Mga pagsubok, mga problema. Napilit po kami, O Lord, na winawalan ng pag-asa. Pero dalangin po na sana, kayo po ang aming maging pag-asa. Kayo po ang aming maging liwanag sa aming mga buhay. Kaya Lord, patuloy nilalapit ko po, Lord, ang buhay po ng bawat isa. Kayo po ang tumulong po sa amin. Kayo po ang magpatubay po sa amin. Nilalapit ko po ang mga nanay, tatay, lolo't lola. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, kagalingan sa kanilang karamdaman. Tulungan po, Lord, sa kanilang pinagdadaan. Yung mga walang trabaho, bigyan niyo po ng mga trabaho. Yung mga business po nila, Lord, palaguin niyo po. Bigyan niyo pa po na maraming mga project, maraming mga pagkakataon nang sa ganun, Lord, patuloy matususan po kanilang mga pangangailangan at mas lalo po silang magamit dito po sa inyo pong gawa. Kaya Lord, nilalapit ko rin po yung mga kabataan, mga anak, mga young people, na sana po, Lord, na patuloy maalis ang matigasan na po. Makita po namin yung mga opportunity sa amin na habang kasama namin ang aming mga pamilya, ito po yung aming mahalin. Huwag po kami maging pabigat. At nawa, Lord, sana po maiwas po sila sa masamang bisyo, masamang barkada, masamang gawain. Bigyan ng karunungan sa kanilang pag-aaral nang sa ganun someday ay maging katulong po sila, kasama po sila na magtataguyod sa kanila pong mga kanya-kanyang mga pamilya. Kaya Lord, pinupuri po namin kayo, dinadakila sa simbahan po ito na patuloy niyo po mga salita ay malayang maihayag at nawa ang bawat isa, kami pong lahat ay gumawa na may katapatan, gumawa na may kasiyahan, sapagkat kayo ang aming buhay, kayo ang aming kalakasan. Kaya Lord, pinupuri po namin kayo, dinadakila sa aming mga buhay. Kung aming dalangin, pinihiling po namin sa tamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. To God be the glory for the word of God. You may be seated. So, yung date po natin is now is October 12. Ano po? By next Sunday. Ano po? Yung nakaschedule natin, Brother Emerson, by next Sunday. Ano po? We will have our Pastor's Appreciation Sunday. Ano po? Yung birthday ko po kasi is October 20. Actually, October 20. Pero gaganapit po natin yung celebration ng Sunday. Siyempre, dapat nandito kayo. Ano po? So, hindi ko lamang alam kung ano yung mga kapagbitingan. Pero dito tayo, sa may mga special number tayo, na makakanta, bawat isa sapagkat gusto natin, purihin natin ang Diyos sa araw na ngayon. At ako'y nagpapasalamat sa darating po na Monday, next Monday, October 20, ako po'y magse-celebrate ng aking ilang taon na ba ako? Anong mukha ko na ba? Mukha na ba ako ano? Brad, anong mukha ko? Ano dyan? Sa tingin mo na ilan lang na ako? Ano Brad, mukha lang? 25 from big. Umami na yung ano ko dito eh. Puting buhok dahil sa'yo eh. So mag-38 na po ako. Pero mukha pa lang 37. Kasi sa ano pa lang eh. Sa 20 pa lang mukha 38. So, tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po'y patuloy na ginagamit ng Diyos sa gawain po niya. Kaya sa buhay ko po, ako po'y nagpapastor na ng 13 years. 13 years na po nagpapastor. Ang nagsuko ng buhay is 27. Kaya medyo na rin po sa biyaya ng mga ano ma'am? Ano pa naman natin?